Ito po isang abogado, ang sabi po niya, si Vice President Sara Duterte daw ay kayang ilampaso ni Leni Robredo. Baka nag-joke lang ito at baka nagpapatawa lang ito. Kayo na po balang umusga yung sasabihin po ng abogado na ito. Ito po ang video. Pwedeng makatalo kay Sara. Ha? Anyway, mga kabunyog, sa lahat ng yan, ako sa tingin ko, sa lahat ng yan, tayo dapat sa oposisyon, tama po kayo, maghanap rin tayo ng pambato natin. Talaga ba? Ako sa tingin ko, kung mahahati talaga yung Marcos at saka yung Duterte Arroyo, kung mahahati yan, pag pinambato natin si Leni Robredo, malakas pa rin si Leni. Ha? Malakas pa rin. Ilan bang nakuha ni Leni nung elections? Di ba 15 million? Kung mahahati yung kung mahahati yung Marcos at saka Duterte, Marcos Romualdez at saka Duterte Arroyo, ay malakas ang pambato natin. Kaya dapat magpalakas tayo. O, di ba? Samantalang si Leni, 15 million. Hindi binili yan. At yan yung mga nag-rally na sila pang gumasto sa rally. Kaya ba nating ulitin yan sa 2028? Kaya. Di ba? O, ang gawin natin, palakasin na natin tong ating persa. Yan yun. O, ang problema kasi, kung marami tayong marami ang inaano natin, frustrated tayo, wag na tayo, tapos na ang frustration. Panahon na ngayon na magpalakas. Itabi na natin yung frustration nung nakaraang eleksyon. Walang mangyayari sa atin kung lagi tayong nagpapatalo tayo sa frustration. Di ba? Oh. Yan yung Yan yung totoo diyan, Yan yung nangyari. Ako kasi pag tiningnan mo na yung mga trapo, grabe. Wala tayong magagawa eh. Trapo pa rin ang namamayagpag sa Pilipinas. Tapos karamihan ng kababayan natin, mahirap ang buhay, kaya paglabas ng pera, nadadala sila. Pero mayroong 15 milyon na hindi nadala ng pera. Mayroong 15 milyon. Yun na ang i-capitalize natin. Yan ang ginagawa ngayon ng bunyog. Kaya nakikita nyo yung bunyog umiikot sa buong Pilipinas. Ganun na ang gawin natin. Magpalakas na tayo. Ngayon pa lang. Ako po, kaya ba? Kaya ba? Nako. Kahit pa po ay wala yung Marcos na susuporta sa mga Duterte, malabong kayanin po ni Leni Robredo. Matalino na po ang mga tao ngayon. At alam na nila kung sino yung karapat-dapat talaga sa posisyon na yan sa darating na 2028. Matagal pa lang pero pinaghahandaan na po ng kalaban yan. Kasi pinakamahirap na kalabanin si Vice President Sara Duterte pag tumakbong presidente yan. Kaya ngayon napapansin nyo, inagahan na po nilang banatan. Pero imbis na bumaba yung trust rating, ay yung Department of Education biglang angat. Nag-top 1 po sa trust rating dyan sa Okta Research, Okta Survey. Ano yan? Diba? Tapos si Leni pa ipantapat nyo. Nako, pwede naman. Okay, ang pwedeng pantapat talaga dyan na pwedeng humabol ay si Raffy Tulfo. Kasi ang mga tao po ngayon ay tinitingnan nila yung marami daw natulungan si Senador Raffy Tulfo. Pero yung mga taong nag-iisip na paano patakbuhin ang gobyerno na makapag-isip ng maayos at hindi yung barabara na lang na mag-desisyon ng biglaan, ay talagang si Vice President Sara Duterte pa rin. Huwag nyo nang ipasok yan si Leni Robredo. Pilit nyo rin talagang ibalik ang mga Dilawarns dyan na mamumuno sa Malacanang. Nako, malabo na makabalik yung Dilawarns. Pwedeng may makalusot sa Senado pero parang hirap na ngayon. Pilit pa rin. Ewan ko lang dito sa abogado na to. Naniniwala ba kayo sa pinagsasabi ng abogado na to? Comment down below. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.